Lakas ng ulan. Okay, mga kababayan. Ang topic natin ay ang walang katapusang pinag-uusapang impeachment kay Sara Duterte. So, ano na naman ngayon? Eto nga po, eto nga yung hinihiling ng marami na ma-impeach na si Sara. Eto nga at na-impeach na. Pero, syempre, hindi pa rin nananahimik yung ilan dahil ang gusto talaga nilang mangyari ay matapos na, makonvict na si Sara. So, ngayon nga, na-impeach na sa Congress, ngayon, nandiyan na sa Senado, at sa Senado na naman inaasahan yung conviction kay Sara. Kaso, ang nangyayari po, sabi ng iba, hindi pinapansin, iniisnab. Pero hindi naman po kasi natin pwedeng sabihin natin madaliin or apurahin yung mga senador dahil unang-una, well, para sa kanila hindi naman yan importante. Tayo lang naman ang mga mamamayan ang nag-iisip na importante ito. Pero sa totoo lang, importante talaga. Kasi alam nyo, habang tumatagal ito, ibig sabihin, nandiyan pa rin nakaupo si Sara Duterte bilang Vice President. At anong ibig sabihin yan? Eh di mayroon pa rin siyang chance, pagkakataon, na maging presidente. Habang hindi pa tapos ang impeachment trial na makonvict na talaga si Sara, ay nandiyan pa rin ang threat, nandiyan pa rin ang panganib sa posisyon at sa buhay ni PBBM. Kaya sa totoo lang, dapat matapos na ito. Kaso nga ang problema, nagsara na ang Congress at Senado. Magbabakasyon na sila dahil ang aasikasuhin na nila ay yung pangangampanya doon sa mga tumatakbo uli, nagre-re-elect. Kaya, wala na. At ang sabi nga ni Chis Escudero, ay babalikan nila itong trial na to, aasikasuhin nila to, sa June 2, sa pagbabalik ng kanilang session, after election na. Ngayon, ano ang issue dito? Kasi nga, marami po ang nag-aapura. Marami ang gusto na talagang makita na na-convict si Sara. Kaya lang, mayroon kasing mga bagay-bagay na kailangan tina-timing. Although sinasabi ni PBBM na hindi na siya makikialam, hahayaan na lang niya ang Congress at Senado. At tapos dahil sinasabi nga ng ilan, ng mga marurunong na pwede naman daw na gumawa ng special session. Nasabi naman ni Pangulo, kung kinakailangan ng special session, pwede naman niya itong aprubahan, pirmahan. Kaya lang, ang nagde-decide kasi sa ngayon ay ang Senado. Siyempre, yung Senate President, Chis Escudero, na para kay Chis, yun nga, ang sabi ni Chis, pagkatapos na daw ng eleksyon, at hindi lang basta pagkatapos ng eleksyon, kundi matagal pa, June 2, bali 4 na buwan pa eh. So ngayon, ang malaking tanong ito, alin daw ba ang mas maganda? Yung gawin na ang trial at conviction kay Sara bago mag-eleksyon o pagkatapos ng eleksyon? Alin sa dalawa ang mas favorable? Ako, para sa tingin ko, sa ngayon kasi, kung gagawin ngayon ang trial, pwedeng ma-acquit si Sara. Dahil nga dyan sa Senado, alam natin na marami ang pro-Sara dyan. Nandiyan pa kasi si Bato, si Bongo, si Amy Marcos, si Cynthia Villar. Talagang mga diehard Sara supporters yan.
While kung ihintayin natin ang pagkatapos ng eleksyon, what if yung mga tumatakbo na pro-Sara ay hindi na manalo, kagaya ni Bongo, si Bato de la Rosa, Amy Marcos, na si Amy Marcos at si Bato de la Rosa ay nanganganib na hindi na manalo. Pero si Bongo, malakas pa eh. Nagta-top 5 pa nga eh. At kung manalo si Bongo, isang boto para kay Sara. Nandyan si Robin Padilla, o dalawa. Ito pinag-usapan natin kung pagkatapos ng eleksyon ha. Kung pagkatapos ng eleksyon na may mga bago ng members ng Senate, may mga bago ng senador. Halimbawang natalo si Bato at si Amy dahil sila nga po ay talagang nanganganib dahil minsan hindi na sila pumapasok sa Magic 12. So kung matalo si Amy, na sana nga ako hindi ko yan iboboto, si Bato syempre hindi na, mawawala na si Cynthia Villar, pero nandiyan pa rin yung anak si Mark. At kung doon tayo sa after election, mayroon pang isang anak si Cynthia Villar na pumapasok, although may posibilidad na hindi siya manalo. So, ang nandiyan na siguradong boto ni Sara ay si Robin Padilla at si Robin Padilla at si Mark Villar. Yan ang nandiyan pa sa loob. Ngayon, itong si Bong Revilla na sa tingin natin ay mananalo dahil sasayaw na naman niya ng budots. Pag yan nanalo si Bong Revilla, o di 3 na ang boto para kay Sara. Dahil si Bong Revilla, Sara talaga yan. Nakita na natin doon sa ginawa nung pamilya niya, ni Bong, na hindi bumoto for impeachment. Yung mag-iinang Lani, Brian at Jolo. So, 3. What if pumasok si Willie Revillame? O de 3, 4, may 4 na. Willie Revillame. Sino-sino pa? Nandiyan pa pwede pang pumasok si Pia Cayetano. O si Pia Cayetano, Sara din yan. Well, ito yung nakikita natin na may matatanggal sa mga pro-Sara, pero may possibility na mayroon ding papasok na bago. Ito nga si Willie Revillame, pwedeng pumasok. At si Bongo, pwede pa rin manalo. Buti sana kung damputin na yan ng ICC si Bongo, kahit manalo man yan, mawawala na siya. Ngayon, sino-sino ba ang mga alam mo, para sa akin mas maigi na po. Mas maigi na hintayin na munang matapos ang eleksyon. Dahil yung eleksyon, makakagawa tayo ng paraan. Magagawa natin ng paraan na babawasan yung mga pro-Sara. Dahil sa eleksyon, alam natin na maraming matatanggal. May mga matatanggal na pro-Sara na senador. Itong si Amy Marcos. Kitang-kita na matatalo si Amy Marcos. So, isa ng -1. Si Bato, ang tingin ko talaga dyan, matatalo yan. O di 2 na. Pwedeng pumasok si Bong Revilla.
Si Willie Revillame, may 4. Ang nakikita kong sigurado, 4 ang sigurado na pro Sara na nandiyan pa, mariretain at pwede pang bumalik, pumasok at may bagong papasok. Ngayon, kapag natalo yung mga bagong mananalo, no? Itong si Erwin Tulfo, syempre, Erwin Tulfo pro Sara. 5. Mayroong 5. Pero yung mga mananalo na Tito Soto, yan, ako siguradong mananalo yan. Tito Soto, Ping Lacson. Pag bumagsak, pag lumagapak itong si Bato at si Aimee, pwede pong pumasok si Bam Aquino. At mas ibuboto ko na lang si Bam Aquino. Kahit dilawan yan, mas ibuboto ko na si Bam Aquino kaysa dito kay Bato de la Rosa. Diba? Maraming mga magagaling sana na pwedeng maging senador. Kaso, ang mga botante kasi natin, karamihan ay mga hindi marunong pumili. Yung mga sobrang masang-masa, na yung mga tumatanggap ng, yung mga nababayarang botante, mga class C, D, and E, yun ang problema, malaking problema. Dahil mas marami sila. Mas malaking bulk ng botante yung tinatawag na bobotante. Kasi kung mga matitino lang ang botante, ay malalo yung itong mga kagaya ni Lito Lapid, Erwin Tulfo, Bong Revilla, ay hindi mananalo yan. Yan ang mga ibinoboto ng mga tanga na botante. Kaya alam mo, sa totoo lang, kung may magagawa lang na paraan, dahil problema kasi yung mga botante natin, mga kababayan natin na yung mga botanteng, well, yun na nga, bobotante, straight na tayo. Sabihin na natin ng derechahan, bobotante talaga naman eh. Hindi kasi sila aware sa mga nangyayari, sa mga ginagawang kalokohan nitong mga hinahangaan nila. Kagaya nila itong mga kaso ni Erwin Tulfo, wala naman silang alam. Kasi hindi sila nanonood ng mga political debate. Yung mga political vlogs. Ayaw nga nila, hindi nila yung mga karaniwang, mga ordinaryong mga tao dito nga sa barangay, wala silang kahilig-hilig sa mga political vlogs. So, paano nila malalaman? Paano nila makikilala yung matinong pwedeng iboto? Dahil hindi naman nga sila nanonood niyan. Kasi nga, ang political vlogging ay para sa matatalino lang. Diba? Para sa mga may talino, yung mga may concern sa bayan. Itong mga bobotante na ito, ano ba ang mga pinagkakaabalahan ng mga vlogs ng mga yan? Yung mga walang kakwenta-kwenta, yung mga comedy lang. At ang napapanood nila, ang nalalaman nila tungkol kay Erwin Tulfo, yung napapanood nila sa TV program na bayani-bayanihan. Yung pagiging bayani, nakabaligtara naman ng totoong pagkatao. Yun ang malaking problema. Itong mga bobotante kasi na ito, walang kahilig-hilig manood o makinig ng mga usapin na pampolitika, pero pagdating sa politika, sila ang pahamak. Sila ang pahamak. Dahil basta-basta na lang bumoboto. Kaya nga ako sinasabi ko, hindi sila dapat, itong sektor na to, hindi ito dapat hinahayaang bumoto eh. Kasi sila yung magpapahamak sa bansa eh. Pahamak sila. Pero sila pa yung mareklamo.
Yung isang kamag-anak ko wala daw siyang ayaw daw niya ng mga usapin ng mga politika kasi mga politiko daw mga sinungaling, mga hindi daw tumutupad ng pangako. Kala mo naman siya, ewan. Ang nakikita lang kasi yung mga naririnig nila sa mga usap-usapan na kesyo mga pangako na hindi natutupad. Pero talaga mga malaliman na usapan, wala, hindi man sila interesado dyan Ang interest lang nila, tumanggap ng pera ng ayuda. Yun lang sila Kaya nakakabwisit itong mga na to Okay mga kababayan, so yung topic po natin alin ba ang mas maigi tungkol dito sa impeachment ni Sara. Ako para sa akin, mas maigi na po na hintayin na lang natin matapos ang eleksyon. Nang sa ganoon, magkaroon ng mga bagong set of senators. Dahil kapag hinintay po natin na matapos ang eleksyon kahit papano, mawawala dyan yung ibang mga rabid na pro-Sara. Kagaya na Cynthia Villar. Although mayroon pa diyang natitira. Cynthia Villar, si Amy Marcos, si Bato de la Rosa, at sana si Bongo, si Erwin, matanggal din. Pero ako nakikinikit ako na ang magiging resulta ng eleksyon ay mas favorable kaysa sa kung ngayon gagawin. Okay? So, ako mas hiling ko na lang, wag na lang munang isang tabi na muna ni Chis Escudero itong impeachment na to. Hintay na lang natin matapos muna ang eleksyon. Okay? So hanggang dito na lamang po mga kababayan at maraming salamat po sa panonood. Mahalin po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Peace.